So, yan, hindi tayo nakapag-record. Sorry. So yun, nagsalita si Paul sa mga and they agreed. Pero ito kasi yung parang kinagalit o kinasama ng loob ni Paul kasi during this time, si Peter po ay kumakain kasama ng mga hentil at po siya ay nakikipag-usap sa mga hentil. Sineshare niya yung gospel that ang Panginoon, walang pakialam ang Panginoon kung ikaw ay hentil, kung ikaw ay Hudyo. And then he's sharing the correct message of gospel. Not until si Peter ay nasamahan siya ng mga Jewish o ng mga Hudyo, and then suddenly nagbago na din yung tinuturo ni Peter. And then yung mga iba, dahil tinuturo siya ni Pedro, nakigaya na rin sila sa kung ano yung tinuturo ni Pedro, which is dapat nga magpatuli pa rin kapag ka ikaw ay para matawag kang Kristiyano, or dapat sumunod ka pa rin sa batas para ikaw ay maging maligtas. Pero sa verse 13 po, mababasa natin ang Galatians chapter 2 verse 13, si Paul mismo ay kinall out niya si Peter sa harapan ng mga tao. At sinasabi niya na that the word that na tinuturo ni Peter ay hindi naka-align dun sa true gospel na tinuturo niya. Yan. Sabi niya dito sa chapter 17, sa verse 17, but if in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves among the sinners, that doesn't mean that Christ promotes sin. Yan, sinabi ni Pablo na kung ang isang tao daw na ginawang matuwid ng Panginoon ay tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, sabi niya ay sumasama sa mga makasalanan. Hindi ibig sabihin nun na tayo ay nagpo-promote din ng kasalanan. Absolutely not, sabi niya. I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. And verse 19 says, for the law I died to the law so that I may live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Amen. Sabi niya dito, and the life I live now in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. At yan po yung malinaw na tinuturo niya na that none of us is justified by our works or by following the law or our obedience. That justification, pag sinabi kasi natin yung word na justification or the word justified, is ibig sabihin maging maayos o tamang posisyon sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, pag tinitingnan ka ng Panginoon, ikaw ay malinis parang sa husgado. Pag sinabing ikaw ay na-justify, ibig sabihin, tinitingnan ka na ikaw ay walang kasalanan o wala kang kaso o hindi ka guilty. So, sabi dito, sino man sa atin ang justified through following the law, but all of us are justified by faith that comes by believing and having faith on the finished work of our Lord Jesus Christ. Sinasabi dito ni Pablo na siya daw ay Paul died to the law to live for God. Ibig sabihin, hindi na yung law ang nagiging basihan niya kung siya ba ay maliligtas o hindi, kundi yung kanya pong pagkabuhay na kasama ng Panginoon. Kuya Kenneth, ibig sabihin ba nito dahil wala nang batas, gagawin ko na yung gusto kong gawin? Ibig sabihin ba nun, free na ako, free to sin? Pero yun po ay mali. Sabi nga ni Pablo ay absolutely not. Hindi po ganon. You are now free to live righteously. Pwede bang i-chat natin dyan sa chat box? I am free to live righteously. Ibig sabihin, yung pagiging free mo, hindi ka free na magkasala, hindi ka free na gumawa ng mali, hindi ka free na mabuhay ng masama, na mang-api ng kapwa mo, na manglamang ng kapwa mo, kundi ikaw po ay may kalayaan na makagawa ng puti. Dati, kahit gusto mo maging mabait, hindi mo magawang maging mabait because you are a slave of sin. Alipin ka ng kasalanan. Pero ngayon, nagagawa mo makagawa ng mabuti dahil hindi dahil mabuti ka, kundi naging mabuti ang Diyos sa iyo at ang Panginoon ay kumikilos na sa iyo. So you are now free. Amen? Ibig sabihin din ba nito, Kuya Kenneth, na paano yun? Wala na ba tayong guidelines na sinusunod? Kuya Kenneth, sa pamumuhay, wala ba tayong
Ibig sabihin, you are free kahit anong gawin mo basta follower ka ni Christ. Y- Ito po, gusto ko maging malinaw sa bawat isa. Yung kaligtasan po natin ay libre po nating natanggap. Ito po ay hindi bunga ng ating gawa. Ito po ay hindi bunga ng ng ating performance pagsunod sa batas. Pero Kuya Kenneth, paano tayo makakapamuhay ngayon kung hindi tayo, wala tayong guidelines? Ang pamantayan po natin ay yung ating pamumuhay kasama ng banal na espiritu. Kaya nga po sinasabi niya sa kanyang sa salita ng Panginoon that in the scripture, sinasabi niya that we do not live by sight, ano po, but we live by faith. Sinasabi niya hindi din tayo mag-walk in our sight but we walk in spirit. Malinaw po ba? Na bawat isa po sa atin ay hindi tayo nabubuhay dahil sa restriction ng batas. Kundi po tayo ay merong guide o merong pangunguna sa atin ang banal na espiritu sa ating pamumuhay. Amen. Sabi niya, hindi na yung law yung nag-uutos sa kanya na gawin mo to, gawin mo yan. Kundi yung banal na espiritu yung naglilid sa iyo na mamuhay ng tama at matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, kung mababasa din natin sa James, yung sinabi doon na faith without work is dead. Anong anong kwenta kung meron kang pananampalataya pero kung ito naman ay patay? Hindi ibig sabihin nito na para ikaw ay maligtas, kailangan may kasamang gawa. Kundi hindi po siya ganon. Ikaw ay naligtas dahil sa iyong pananampalataya at dahil sa iyong pananampalataya, nagkakaroon ka ng bunga. Yung good works is the fruit of your salvation. Hindi siya yung good works mo, ang bunga niya ay salvation. Naunawaan po ba ako? Ang bunga ay hindi yung salvation. Yung resulta ay hindi yung salvation. Ang resulta ay yung mabuti mong nagagawa. Dahil naligtas ka, nakakagawa ka na ng mabuti. Hindi siya nakakagawa ka na mabuti kaya ka naliligtas. Amen. It is a faith that works. Amen. Kaya nga po sinabi kung mababasa din natin sa Romans 3:20, therefore, no one will be declared righteous in the God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. And that is the reality. Habang mas tinitingnan po natin yung sarili natin at ginajudge natin yung ating sarili sa pamamagitan ng batas, makikita at malalaman lalo natin na tayong lahat ay makasalanan. It just reveals to us, nire-reveal lang lalo sa atin na tayo palang lahat ay makasalanan. Kaya nga po, sabi nila, sa mababasa natin sa scripture, those people who put themselves under the law, ay nilalagay daw po nila yung sarili nila under the curse. Because sa pagsunod po ng batas, ay lahat tayo ay hindi nakaabot. That is the conclusion of the Bible, that no one, sabi niya, walang matuwid, wala kahit isa, at walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Kaya nga po, sinasabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kung nakasulat diyan sa ano natin. Yan, sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved. Amen. Sa pamagitan daw po ng biyaya, ikaw ay naligtas. True, sa anong pamamagitan? Paano ka maliligtas ng biyaya? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? I am saved by grace through faith. I am saved by grace. True or false? True faith. Hindi, true faith. Hindi ka kaya tapos pakasali pa siya. At yung nga sa GC si ano. And this is not from yourselves. Napakalinaw po. It is the gift of God. Meron ba tayong regalo na binayada natin? Imagine nung Pasko may magbigay sa'yo ng regalo tapos pabayadan din sa'yo. Ano po? So it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Kaya nga po yung regalo natin, yung kaligtasan natin, hindi siya para sa atin upang ipagyabang. Because wala naman tayong ambag dyan, but this is a gift from God na binigay niya sa ating lahat. Binigay ng libre, tinanggap ng libre, but someone paid for it. Someone paid for it on the cross. May nagbayad niyan para matanggap mo ng libre. Diba ganun din naman ang regalo? Kaya mo natanggap yung regalo mo ng libre because someone already paid for it. Amen. And
kung isa-summarize po natin yung buong chapter 1 and chapter 2, we can see first one is yung paglilinaw ni Pablo na siya ay lingkod ng Panginoon, that he was not sent by man, but he was sent by God. And yung purpose ng buhay niya, kung bakit siya naligtas, is upang siya ay makakilala sa Panginoon at magamit ng Panginoon upang makapag-share ng gospel hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga hentil. And makikita po natin, alam nyo, napakagandang testimony nung buhay ni Pablo. Actually, recently, naituro ko siya, na i-share ko sa ano, na-share ko sa Sunday service namin kung bakit napakahalaga ng mensahe ni Pablo na to. Sapagkat, if we look at it, si Pablo, pagdating sa kanyang pedigree, pagdating sa lahi niya, he is qualified. Isa po siyang Hudyo, isa siyang pinanganak na Israelita. Kung titingnan naman natin sa performance, pagdating sa pagsunod sa kautusan, he is very obedient sa pagsunod ng kautusan. Pagdating sa commitment, he has the commitment. Ganun nga kalupit yung commitment niya na kaya niyang pumatay ng ibang tao para lang ipaglaban yung kanyang pananampalataya. Kung makababasa po natin na sa Philippians chapter 3 verse 5 na si Pablo, pagdating sa mga pamantayan na ito, pasok talaga siya. Sumusunod siya sa batas, siya ay nasa lahing Hudyo, siya ay committed, siya ay alam niya yung kanyang pananampalataya, siya ay pariseyo, siya ay lagi nagsisimba, he knows the law book, galing siya sa tribe ni Benjamin. All of this qualification, kung titingnan natin, he is qualified. Pero ano pong sinabi niya sa Philippians chapter 3, 5 hanggang 9? Ano pong sinabi niya doon? Na I count it all loss. Sa ibang version, kung mababasa natin doon, sabi niya, I count it as dung. Sa Tagalog po ay tinuturing daw niya lahat ng qualification niya, lahat ng pagsunod niya, lahat ng galing niya ay tinuturing niya daw pong tae. Sapagkat para sa kanya, all of this is nothing, all of this is dung, all of this is loss, walang lahat ng mga halaga ito, so that I may gain Christ. What is the most important is hindi yung performance mo, hindi yung galing mo, hindi yung pagsunod mo, kundi ikaw ay niligtas, pinatawad, inibig ng Panginoon sapagkat ikaw ay nakay Kristo. Kaya nga po, lagi natin ang declaration natin, we are saved by grace through faith through our Lord Jesus Christ alone. And through that, we declare that Christ is enough. Amen. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box na Christ is enough? Amen. Do you believe that Christ is enough? Hindi mo na kailangan ng samahan ng iba pang santo o kung sino mang santa. Hindi mo kailangan ng isamahan pa ng kung sino-sino pang mga tao na kailangan, dapat manampalataya ka din kay Buddha, manampalataya ka din kay Allah, o manampalataya dito para mas madami kang pinaniniwalaan, mas madaming way pa ikay maligtas. Pero this is what we believe, that the sacrifices of our Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, ay sapat upang ikay maligtas. Basahin po natin yung sa Galatians chapter 20. And this is, I think, one of the most powerful. Ay, wala. Hindi, ito yung nakalimutan ko lang siguro ilagay. Sabi, basahin po natin yung sa Galatians chapter 20. 220? 220, 220. Wait lang po. Dito ko na lang siguro. Dito na po tayo magtatapos sa Galatians 2:20. Kita nyo ba yung screen ko? Nakikita, nag-open notes si sir. Yan, sabi niya, and this is how we will end. Ano po? Pwede mabasahin natin on our own. Sabi dito, basta mo na lang sa verse, sa verse 19. For through the law I died, so that the law, so that to the law, so that I may live for God. Amen. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but it is Christ who lives in me. It is the same thing yung sinasabi ko sa inyo, that you are now free. Dati kasi hindi mo nagagawa itong mga bagay na to because you are living on your own.
Pero ikaw, nakagawa mo ng makagawa ng mabuti, you are now free to do good things because it is no longer you, it is no longer I, but it is Jesus who lives in me. It is Christ who lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Verse 21 says, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Sabi niya, kung isa-set aside natin yung grace ng law, grace of God na sinasabi nyo, iset aside muna natin yung grace ng God at gawin muna natin yung mga kailangan nating requirements, qualifications to be saved. Sabi niya, kung itong mga bagay na to is I can gain my righteousness sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, sa pagiging mabait, sa pagbibigay, sa pagsisimba, then what's the point na pumunta ang Panginoon dun sa langit at pumunta dito sa lupa para mamatay at bayaran yung ating mga kasalanan kung pwede mo naman palang iligtas ang iyong sarili. 'Di ba? Christ died for nothing. Parang walang sense yung pagiging pagsasacrifice niya if we can save we can be righteous on our own. Pero ang declaration po ng Bible, none of us and none of us can save ourselves. Bawat isa po sa atin kailangan natin ng Savior. Amen. Bawat isa sa atin, hindi mo nga kaya. Di ba, siguro naririnig nyo yun sa mga payo ng mga ibang tao sa pag may problema na, hindi, friend, kaya mo yan. Pero ang payo ng Panginoon sa atin ay, anak, hindi mo yan kaya. That's why Jesus had to go to the cross, endure the punishments of our sin, upang siya na anak ng Diyos ay maparusahan, para ikaw na dapat parusahan ay maging anak ng Diyos. Para ikaw na makasalanan ay maging banal, upang siya na banal ay maging makasalanan. Ibig sabihin, yung ginawa niya, ikaw yung naging tatanggap nito. You are the beneficiaries. Kaya nga po, kapag dinidescribe yung salvation natin, it is not a reward, but a gift. It is not a reward, but a gift. Pwede bang i-chat natin dyan? Not a reward, but a gift. Kasi di ba pag sinabi nating reward, it is given to you because you earned it. Pero pag sinabi nating gift, it was given to you for free by someone else because someone paid for it. Kaya nga, siguro one of the most common ways na dinidescribe yung gospel or yung grace, it is the unmerited, undeserved, unearned mercy and grace of God sa atin po. Hindi mo deserve, pero binigay sa iyo ng Panginoon because that is the grace of God. Amen. Amen, amen, amen. Praise God. So we are now finished with our chapter 2 and I hope naging malinaw po sa atin. Ito po ay very foundational sa buhay po ng isang mananampalataya na maunawaan po natin ito sapagkat ito kasi yung unang aatakin sa iyo ng kaaway eh. Ito yung unang-unang magkakaroon sa iyo ng confusion if you don't understand all of this. Sapagkat ito po kasi yung nagiging dahilan kung bakit marami mga tao are still living in a way na parang hindi pa rin sila sapat. Samantalang all of these things ay binayada na ng ating Panginoon. So again, you have been saved by grace through faith, not of your own works, not of your obedience, but it is a free gift from our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Praise God. Salamat po sa lahat ng kasama natin ngayon, si Ate Rosnel, si Arlene. Kasama ko po dito ngayon sa bahay si Dave, si Kaylin, si Lloyd. Yan. Kasama din natin sa Zoom ngayon si Carl, si Kaylin ulit. Si Vero po ay isa classmate namin nung kami po ay college, sa Almini, and si Yani. Yan, si Rosnel, ano tawag natin sa Ate Rosnel. Si Kuya Carl, kasama din po natin ngayon. So, before po tayo maghiwa-hiwalay, pwede po ba bawat isa sa atin ay tayo po ay mag-open ng camera at tayo po ay mag-picture. Yan. Nasa work ka pa? Okay, picture po tayo. Parang ang dilim ni Dave dyan. One, two. Dito ka na lang, Dave. May ring light dito. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, isa pa. Ay, ganito pala. Isa pa po.
One, two, three. 2 na tayo, chapter 2. Okay, one, two, three. Yun. Praise God. Salamat po sa lahat.